Matapos ang confrontation ni Sakamoto at Yo, oras na para i-review natin ang Sakamoto Days Chapter 57 at 58. Sa wakas, makikita na natin ang mga sumunod na eksena matapos magpanggap sina Sakamoto at Shin na nag-enroll sa JCC. At dito masusubok ang lakas ni Shin. Hindi lang basta test, kundi isang matinding battle royale lang naghihintay sa kanila. Sa loob mismo ng eroplano. Nagsimula ang chapter habang nagte-take off ang eroplano. Habang nakaupo, tinanong ni Shin sa Sakamoto tungkol sa test para sa mga gustong mag-transfer sa JCC. Sabi ni Sakamoto, mas mahirap daw ito kaysa sa general entrance exam dahil karamihan ng aplikante rito ay mga pro na. Kaya binalaan niya si Shin na huwag maging kampante. Sa kabilang banda, iniisip naman ng isang pasasyerong aplikante na tila binubusog lang ni Sakamoto ang sarili bago magsimula ang test. Maya-maya, lumapit sa kanilang isang lalaking nagpakilala bilang J-Arc na may nickname na Kill Baby, edad 28. Ayon sa kanya, eto na raw ang ikalima niyang attempt para makapasok sa JCC at payo niya, mas mainam raw na lumaban ng walang laman ng tiyan. Habang nag-uusap sila, naririnig naman ng ibang aplikante na nananakot na naman itong si Kill Baby gaya ng dati at siraulo pa rin. Ipinahayag din ni Kill Baby na isa lang sa 40 aplikante ang karaniwang pumapasa at kada taon ay iba-iba ang test kaya imposibleng malaman ang eksaktong pangyayari. Biro pa niya, baka mamatay lang si Sakamoto, sabay sinipa ang tray ng pagkain nito. Nais tanungin ni Shin kung gusto ba ni Sakamoto na patayin ng lalaki. Pero naisip na lang ni Sakamoto na wala ng saysay dahil hindi na rin maibabalik ang spaghetti. Samantala, may isang babaeng aplikanteng nakamasid sa kanila. Sa isip niya, mali ang panahon para mag-alala sa ibang tao. Kailangan niyang mag-focus kung gusto niyang makapasa at maging assassin. Pero kahit ganon, naaawa pa rin siya kina Sakamoto at Shin at binigyan na lang sila ng good luck sa isip niya. Ilang saglit pa, nag-anunsyo ang flight attendant na si Mizuno. Pinaliwanag niya ang testing protocol. Sa loob ng eroplano may 360 applicants at ilan sa kanila ay mga undercover test administrators na may dalang espesyal na bala na may marka ng JCC. Ang challenge? Tukuyin ng mga administrator at agawin sa kanila ang bala. Tanong ng isa, pwede bang patayin ng administrator habang kinukuha ang bala? Sagot ni Mizuno, of course, kung kaya ninyo. Pagkatapos ng instructions, bumagsak mula sa kisame ang iba't ibang weapons na gagamitin ng mga aplikante. Si Shin, isang kutsilyo lang ang napunta sa kanya. Agad naggagulo sa loob ng eroplano, barilan, suntukan, at walang awang patayan kahit kapwa aplikante. Sa gitna ng kaguluhan, nagreklamo ang isang aplikante dahil spatula lang ang armas niya. Habang nagrereklamo, bigla siyang inatake ng isang babae, naksak niya ang braso niya at kinuha ang spatula. Gamit yun, tinaga niya ang leeg ni Kill Baby, sabay sabing mahalaga ang kakayahang makapag-adjust sa sitwasyon. Sa ibang bahagi ng eroplano, may isang lalaking aplikante na mabilis na umiwas sa bala ng kalaban, pumuesto sa likuran at binaril ito sa ulo, patunay na walang sinisino ang laban. Matapos niyon, nilapitan ng babae ang lalaking napatay niya para hanapin ang JCC bullet, pero wala siyang nakita. Sabi niya, hindi raw ito ang test administrator. 3 na raw ang napabagsak niya pero wala pa ring bala na may marka ng JCC. Nag-spray siya ng alcohol at nagkomento ng kadiri. Samantala, may isang lalaki naman na nag-iisip sa kanyang isipan. Sa palagay niya ang JCC ay kumuha ng mga instructors o mga upperclassmen para magsilbing test administrators. Base sa obserbasyon niya, paramihan daw sa kanila ay nasa mid to late 20s ng edad. Kung mapag-aaralan niya kung paano kumilos ang mga ito, mababawasan daw ang listahan ng mga posible niyang target. Sa ibang banda, sa bahagi ng lagayan ng mga bag, may isang lalaking nagtatago rito. Galit niyang bulong sa sarili, mga siraulo, bakit ba sila sumasabak agad sa laban? Para sa kanya, mas mainam na maging matalino, maghintay ng ilang minuto hanggang malapit ng patay ang lahat, saka na lang siya lalapit para kunin ang mga bala sa mga natira. Makikita si Shin na umiwas sa isang atake, saka mabilis na nilapitan ng umatake sa kanya. Itinutok niya ang kutsilyo at tinanong, isa ka ba sa mga test administrator? Sa isip ng lalaki, sasabihin niya na sanang hindi, pero agad na sumabat si Shin ng, okay, sabay gulpi dito. Sa isip ni Shin, nakakainis,
Sobrang daming tao rito, mahirap basahin ang mga touch ng lahat at nagdudulot pa ng sakit sa ulo. Samantala, sa kabilang banda, may isang babae na tila naniniwago sa weapon niya, isang assault rifle. Sa likuran niya, may isang lalaking na planong umatahi sa kanya dahil tingin niya, easy target siya at maganda pa ang hawak niyang armas. Pero habang tinetest niya ang baril, bigla niya itong napaputok. Agad na nagtatakbuhan at umiwas ang ibang aplikante, may ilan pang himihingi ng awa. Sabi ng babae, hindi ko po sinadya, pasensya na po. Maya-maya, napansin niya ang weapon ni Sakamoto. Isang ballpen lang ang hawak niya. Komento niya, kawawa naman siya. Mamamatay talaga to. Pagkatapos niyon, nasabi ng babae sa kanyang isipan, hindi ito ang tamang panahon para mag-alala sa ibang tao. Maya-maya, laking gulat niya nang mabilis umatake si Sakamoto sa isang lalaki gamit lamang ang ballpen pa. Nagitla ang babae at maging ang ibang aplikante sa ginawa ni Sakamoto, habang si Shin ay pumangiti lamang. Sabi ni Shin, maganda pala ang pen na to. Nagtaka siya kung sino ba talaga ang lalaking ito. Makalipas ang ilang segundo, bigla na lang nagsalita ang isang lalaki. Oy, yung mataba, baka yung dalawa na yan admins o test administrators. Sabi ng iba, ano, yung mataba? Dito na nila sinanilapitan si Sakamoto at sinabing, ibigay nyo na sa amin ang bala. Hindi sumagot si Sakamoto, kaya naghanda ang isang lalaki para barilin sila. Ngunit agad kumilo si Sakamoto, ginamit ang ballpen para tamaan ang lagayan ng luggage sa itaas. Dahilan nito para bumukas ang compartment at malaglag ang isang maliseta sa lalaki. Kahit natamaan, naitutok pa rin ng lalaki ang baril, pero buti na lang ay naiwasan ni Sakamoto ang bala. Mabilis siyang lumapit, dinisassemble ang baril sa isang iglap at inatake ang kalaban ng sobrang bilis. Matapos ng ginawa ni Sakamoto, nagpasalamat ang babae sa kanya sa pagliligtas niya sa kanya. Habang nag-check si Sakamoto sa katawan ng lalaking ginulpi niya, nakuha niya ang 3 JCC bullets. Ibig sabihin, isang test administrator pala ang lalaki na yun. Sabi ng babae wala daw siyang idea pero ang paraan ng pag-atake ni Sakamoto kanina ay parang galawan ng isang veteranong mandarigma. Sa isip naman ni Sakamoto, dapat ay naging mas maingat ako sa galaw ko kanina. Maya-maya, bigla na lang nagsalita ang babae. Napaka-amazing mo, Sakamoto. Nai-imagine ko, nire-respeto kita talaga. Habang tinitingnan kita, nabibigyan ako ng tapang. Kaya gagawin ko rin ang best ko. Sumagot si Sakamoto. Ganun ba? Well, good luck. Sabay iniayot niya ang bala sa babae at sinabing, hindi ko naman kailangan ng 3 bala. Pag alis niya, iniisip niya na ngayon kung nasaan na ang kanyang kasama. Biglaan namang sumigaw ang babae at isinawali ang bala. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. May isa kasi akong tao na ini-admire talaga. Kung si Shin ang nasa posisyon ko ngayon, sigurado akong hindi rin siya tatanggap ng ganitong bagay. Dagdag pa niya, may pagkaasar daw siya sa taong na yun na ini-admire niya, pero alam niyang may pagkakaiba sila. Siya ay maliit at laging sinasabihan ng mga magulang niya na mas mabuti pang maging housekeeper na lang kaysa maging assassin. Kaya sabi ni Sakamoto, hindi mo talaga malalaman ng isang bagay, maliban lang daw kung susubukan mo. Sumagot ang babae, well, pinatunayan mo lang na hindi talaga problema ang size. Gumiti si Sakamoto, ngunit agad pang naglino si Sakamoto. Sorry, hindi tungkol sa matabang katawan ang tinutukoy ko. Pagkatapos niyon, sa business class makikita ang mga bangkay habang isang flight attendant ay sinasakal ng isang lalaki. Sabi ng lalaki, ang hina naman ito. Ito pa raw ba ang best ng mga JCC teachers? Piece of cake lang to. Sumagot ang babae, Mafu Seva, applicant number 4. Magaling. Gumiti si Mafu at sinabing, pwede kitang patayin para sa JCC bullets. Di ba sinabi mo rin yan kanina? Maya-maya, bigla namang may sumipa kay Mafu, dahilan para mabitawan niya ang flight attendant. Ang sumipa ay si Shin. Dumistansya si Mafu at sinabing, huwag kang makialam dito, matanda. Sagot ni Shin, ano? Sinong matanda? 21 years old pa lang ako. Mumiti si Mafu at sinabing, well, 14 pa lang ako. So ang 21, matanda na talaga yun. Bigla siyang umatake ng mabilis. Kahit nasa 1 pulgada na lang ang pagitan ng kutsilyo, nagawa pa rin itong iwasan ni Shin. Ngulit agad namang bumunot si Mafu ng handgun at binaril siya. Nagkaroon ng maliit na gara si Shin at tumalsik ang dugo sa mukha ni Mafu. Napansin ni Shin na tila balisa si Mafu at pilit inaalis ang dugo sa kanyang pisgi.
Hindi ko talaga kaya. Napakadumi. Hindi ko mapaniwalaang na isang harassment ito. Sigaw ni Mafu habang nag-spray ng alcohol sa kanyang sarili. Tinanong ni Shin, anong klasing tao ka? Ang linis-linis mo pero bakit ka sumali dito kung ayaw mong madumihan? Sagot ni Mafu, hindi ko naman talaga gusto ang walang kwentang transfer test na to. Kung hindi lang sana ako nahawaan ng flu ng siraulo kong kuya noon bago ang regular test sa JCC, baka ngayon tapos na ako at nakapagluto na. Sa isip ni Shin, ano ba ang deal nitong weird na confident pero germophobic na tao? Maya-maya, habang nagsasalita si Mafu tungkol sa kanyang pagkamanghi sa dumi, may binunot siya mula sa sapatos niya at lumabas na 2 blade mula rito. Sa isip ni Shin, hidden weapons pala. Pagkatapos niyon, sa isang split second lamang, nasa harap na agad ni Shin ang blade mula sa sapatos ni Mafu. Buti na lang at naiwasan niya ang ataking iyon. Habang nasa ground position, agad niyang ginamit ang baril para barilin si Mafu. Ngulit nasangga at nahati lamang ni Mafu ang mga bala gamit ang kanyang blade. Naiinis si Shin, ngunit nang umatake muli si Mafu, nag-focus siya ng mabuti. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang mga predetermined movements ni Mafu. Sa isipan ni Shin, hindi ako pwedeng maging pabigat na lang palagi kay Mr. Sakamoto. Doon na siya umatake ng napakabilis, sunod-sunod na strike na hindi naiwasan ni Mafu. Sa isipan ni Mafu, binabasa ba talaga nitong si Shin ang mga galaw ko? Sagot ni Shin, paumanhin, pero may isang tao akong gustong habulin. At doon nagsimula ang transfer test ng JCC, isang totoong rambulan na mas titindi pa sa mga susunod na kabanata. Masusubok dito ang kakayahan ng ating mga bida at hindi lang yon, dahil isang order member ang magpapakita at sasali sa kaguluhang ito. Kaya tutok lang mga kaibigan dahil dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video, maaari kayong mag-like, mag-comment, mag-follow at mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong uploads at balita. Maraming salamat, this is Mr. Anime at kita-kits ulit sa susunod na video.